habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Matapos ang halalan, may ceasefire sa Bangayan. Willing to reconcile daw kasi ang Pangulo sa katunggali niya sa politika na si VP Sara. Ayaw na raw ni PBBM sa gulo. Dapat lahat magkasundo. At marami na raw siyang kaaway at wag nang dagdagan. Mas maraming kaibigan daw ang kanyang kailangan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Proklamasyon ng Duterte Youth Party List at bagong henerasyon na tengga. Bakit naman kaya? Mga miyembro ng House Prosecution Panel, pinalaga ng pahayag ni VP Sara na gusto niyang magkaroon ng bloodbath sa kanyang impeachment trial. Malacanang umalma rin. Kasunod ng kanyang pagwawala noong Election Day, PNOC Renewables Chair John Arenas pinaaalis na sa board ng Dasmariñas Village Association. Retired Police General na bumaligtad sa drug case ni dating Senador Laila de Lima, higit isang buwan na raw nawawala. Former US President Joe Biden na diagnosed na may aggressive form ng prostate cancer. Well wishes para sa dating Pangulo, bumuhos. At NBA Oklahoma City Thunder, pasok na sa Western Conference Finals matapos tambakan ang Denver Nuggets. Proklamado na ang mga nanalong party list at kanilang mga nominee na pasok sa 63 pwesto sa House of Representatives. Pero may dalawang grupo na natenga ang proklamasyon. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio. Live nagulat mula sa National Canvassing Center sa Manila Hotel. Dexter? Corina, 59 mula sa kabuang 63 seats ang naiproklama na ng mga bagong kinatawan ng party list groups para sa 20th Congress. Mag-alas 5 na ng hapon natapos ang proklamasyon sa 59 nominees ng mga party list na nakakuha ng pwesto sa Kamara. Eksaktong alas 3 ng hapon nag-umpisa itong proklamasyon. Gaya ng proklamasyon ng mga senator-elect, nag-umpisa sa pinakadulo yung pang-54 na party list at panghuling na iproklama ang mga nangunang may pinakamaraming boto na nakuha. Kasama na riyan, syempre yung Akbayan at Tingog party list na nakakuha ng tig-3 pwesto sa Kamara. Sinundan ng 4-piece, ACT-CIS at Ako Bicol na mayroong tig-2 pwesto. Hindi naman kasama sa naiproklama ngayong hapon ang Duterte Youth na nakakuha ng 3 pwesto dahil sa nakabinbin pang kaso ng grupo sa COMELEC na isinampa pa noong 2019 at hindi pa rin nareresolba hanggang sa ngayon. Bukod sa Duterte Youth, hindi rin kasama sa mga naiproklamang winning party list ang bagong henerasyon dahil umano sa serious allegations. Sa kabuuan ay 52 party list groups ang naiproklama ngayong hapon kung saan sila yung pupuno sa 59 na pwesto habang hinihintay pang marisolba ang kaso ng Duterte Youth at bagong henerasyon. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Yung isa po ay may 3 seats, yung isa naman ay 1 seat. Hindi po nangangahulugan na maaaring hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang
pagrespeto sa proseso rin. It is also to the benefit of the party list na yan na ma-resolve yung issue nilang yan para later on dire-diretso na po yung pag-assume nila kung sakasakali bilang kongresista na nagre-representa ng kanilang party list. Tiniyak naman ng COMELEC Corina na bago mag-June 30, kung kailan mag-uumpisa ang 20th Congress, ay mareresolba na ng COMELEC itong kaso ng Duterte Youth at nitong bagong henerasyon. Corina? Okay, maraming salamat. Dexter Ganibe, live nag-uulat mula sa National Canvassing Center sa Manila Hotel. Talamak daw ang vote buying nitong nakaraang midterm elections. Ayon yan kay Attorney Raul Lambino na nananawagan ngayon sa mga nanalong senador na silipin ang electoral process. Anya, tila nagbulag-bulagan ng COMELEC sa maraming ulat ng vote buying, lalo na sa party list race. Git pa ni Lambino, kapag korap ang eleksyon ay nagiging kaduda-duda ang political mandate ng mga nanalong kandidato. Tumakbo pero hindi nanalo bilang senador si Lambino sa ilalim ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May buwelta ang isang miyembro ng House Prosecution Panel sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na gusto na niyang matuloy ang impeachment trial para magkaroon ng bloodbath. Giit ng kongresista, walang puwang sa pamahalaan ng sino mang ganyan magsalita. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Patunay para sa ilang kongresista na hindi na nararapat sa pwesto si Vice President Sara Duterte matapos sabihin na gusto nitong matuloy ang kanyang impeachment trial para dumanak ang dugo. Giit ni House Prosecution Panel member at Iloilo Representative Lawrence Defensor, hindi magandang ehemplo ang inaasal ng pangalawang Pangulo. Saying that she wants a bloodbath, that attitude has no place in government. It's a terrible example to the youth who are watching her. And many Filipinos look up to her, idolize her. That's a terrible example. Nanindigan din ang kongresista na walang katotohanan ang paratang ni VP Sara na nahusgahan na siya bago pa man simulan ang impeachment trial. I don't think there's any truth that she has been prejudged. There are prosecutors like me who are objective and who will be as fair as much as I can. The important thing is that the evidence can be presented clearly and properly, and we will leave that to the senators to decide whether she is guilty or not. Binigyang diin din niya na isang political process ang impeachment, kaya posibleng hindi rin base sa ipipresenta nilang ebidensya ang magiging pagpapasya ng senator judges. And I also understand that the senators can have their own leanings or their own affiliation because the impeachment trial is a purely political process. Do not expect the cold impartiality of a judge in a judicial proceeding. I expect that the senators will have their own biases and will stand by their own convictions, whether they agree with the vice president or not. We should accept that because this is not a judicial trial, and it's not even based on the weight of evidence that we will present. Si ML Party List Representative-elect Laila De Lima na makikilahok bilang miyembro ng House Prosecution Team, tinawag na magaling sa brogadosyo, mindless arrogance, toxic rhetoric at violence ang mga Duterte. Hindi na anya dadanak ang dugo dahil iisa lang naman ang na-impeach na tao. Hindi raw palakasan ng laban kundi pagpapanagot dahil walang puwang ang kaguluhan, drama at palabas dahil contempt ang naghihintay sa defense team kung gagawin raw nila ito. Nasa Senado na ang bola para masimulan ang impeachment trial at ang tangi na lang magagawa ng House Prosecution Panel ay paghandaan ang kasong ipipresenta nila sa Senator Judges. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionaire News Channel. Umalma rin ng Malacanang sa bloodbath remark ni VP Sara sa kanyang napipintong impeachment trial. Pero giit ng palasyo, hindi pa rin makikialam ang Pangulo. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
medyo may pagkabalilente ang tugon ng ating Vice Presidente. Reaksyon ito ni Palace Press Officer Yussi Claire Castro sa sinabi ni VP Sara na nais niyang matuloy na ang impeachment trial niya dahil gusto niyang makakita ng bloodbath. We hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Muli ring iginiit ni Castro na hindi makikialam ang Pangulo sa issue ng impeachment. Ayaw ding magkomento ni Castro sa sinabi ni dating Senador Laila de Lima na ngayon ay first nominee ng ML Party List na ang sinabi ni VP Sara ay isang toxic rhetoric remark. Nauna nang sinabi ni VP Sara sa isang interview sa Davao City na nakahanda ang kanyang mga abogado para sa kanyang depensa. Ayaw daw muna niyang magbilang ng mga senador na maaring kumatig sa kanya dahil hindi pa naman daw nila nakikita ang mga ebidensya. Handa rin daw niyang tanggapin anuman ang magiging resulta ng kanyang paglilitis. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tila napikon si SP Cheese nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari sa liderato ng Senado ngayong tapos na ang eleksyon. May ilang pangalan na ang lumutang pero para kay Escudero, masyadong maaga pa para ito'y pag-usapan. Nagbabalik si Dexter Ganibe para sa detalye. Hindi pa man tapos ang 19th Congress, mainit ng usapin ang Senate leadership sa papasok na 20th Congress na magsisimula sa June 30 ng tanghali. Kasabay ng proklamasyon ng 12 senator-elect nitong weekend, lumutang na ang pangalan ni Tito Soto. Sabi ni Soto, handa niyang tanggapin ang hamon na pamunuan muli ang Senado. Target niya pag-upo sa Senado na maibalik ang kredibilidad at independence ng institusyon. In my 4.5 years as Senate President, maayos naman lahat eh. Wala naman problema eh. So, baka sakali naman, pagka natuto na kami, whether kami ma-elect as Senate President or not, we would be able to, keep everybody in tow. Sabi naman ni Senator-elect Panfilo Lacson, may 13 na siyang nakakausap at kumakausap sa kanya sa issue ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, susuportahan niya ang leader na independent, transparent at competent. Pero si Senate President Cheese Escudero, nakasentro daw muna siya sa nalalabing mga sesyon ng 19th Congress. Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Palipasin nyo naman. Tapusin muna natin itong kongresong to. May 2 pa kaming linggo na marami pa kaming inaasahang mapapasa at maihahabol na mga panukalang batas. Balikan ko lang yung kasi May babalikan ka pa ron? Bukod kina Escudero at Soto, matunog sa social media ang pangalan ni Senator-elect Rodante Marcoleta bilang susunod na Senate President. First-timer sa Senado ang abogadong si Marcoleta. Anya, hindi pa naman napapag-usapan ng mga kasamahan niyang senador na nanalo mula sa Duterte slate at ilang kakampi na kasama sa naihalal at kasalukuyang nakaupo ngayon sa Senado ang issue ng Senate presidency. Pero sabi niya, lahat naman ng mga senador ay pinapangarap na maging Senate President. Bagamat magsisimula sa tanghali ng June 30 ang 20th Congress, sa July 28 pa magsisimula ang regular na sesyon ng Senado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. It's a family affair sa Senado. 4 na magkakapatid ang sabay-sabay na uupo bilang mga senador na susunod sa susunod na kongreso. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa pagbubukas ng 20th Congress, papasok din ang bagong hanay ng mga senador at 1/3 sa bubuo ng Senate lineup ngayong 2025, magkakapatid. Sasamahan ni Senator-elect Erwin Tulfo si Senator Raffy Tulfo. Si Senator-elect Camille Villar naman papalitan ng kanyang ina na si outgoing Senator Cynthia Villar para samahan ng kanyang kapatid na si Senator Mark Villar. Re-elected naman si Senator Pia Cayetano na muling sasamahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Sasamahan ng 3 pares na ito sina Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada para buuin ang siblings in the Senate. Tila nasa kultura na ng mga Pilipino ang paghahalal ng mga pinuno na mula sa mga kilalang apelyido. At hindi lang yan sa local governments, kundi hanggang sa pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan. Sa isang pag-aaral ni na Dr. Ronald Mendoza ng Ateneo de Manila University School of Government noong 2022, 80% ng bumubuo sa Kongreso galing sa mga political family. Pinakamarami man ngayong taon ang nahalal na magkakapamilya sa Senado, lumang gawin na ang pagkakaroon ng political families dito.
Noong 1998, sabay na naging senador ang magpinsang John at Serge Osmeña, parehong apo ni late former President Sergio Osmeña. 2004 naman nang sabay ring naging mambabatas ang mag-inang sina Loy Ejercito at Jinggoy Estrada. Magkasama namang naupo sa Senado ang magkapatid na si Senator-elect Pia at incumbent Senator Alan Cayetano sa 15th Congress noong 2010. Pagpasok ng 16th Congress noong 2013, magkasama na ang magkapatid na Cayetano at magkapatid na Ejercito sa Senado. Sa kanilang proklamasyon noong Sabado, sinabi ni Senator-elect Cayetano na hindi dapat agad na husgahan ang mga lider na galing sa political dynasties. I have a brother in the Senate. You can scrutinize his work. You can scrutinize my work. Magkaiba yung work namin. Magkaiba din yung paniniwala namin. Nagdidebate din kami. So I truly believe that people should be elected based on their capacity. And this electorate has shown na kaya nilang pumili ng klase ng kandidato na naniniwala silang pwedeng manilbihan. Ganito rin ang naging pahayag ni Senator-elect Villar noong Marso at sinabing nasa tao pa rin kung sino ang gusto nilang iboto. Ang kanyang ina naman, sinabing walang problema sa mga political dynasty, basta raw nagagampanan ang kanilang tungkulin. Masama yung dynasty na niloloko mga tao. Di ba mas maganda if you have if your family likes to serve and you're serving the people well and you're honest and you're hardworking, there's nothing wrong. Ayon sa saligang batas, bawal ang political dynasty. Pero hindi ito ganap na naipatutupad at hindi maituturing na election offense ng COMELEC dahil walang enabling law. Dahil siyempre kinakailangan ma-define anong ibig sabihin ng political dynasty, up to what degree of relationship ang pinag-uusapan natin na prohibition sa political dynasty. Hindi naman nakalagay sa Constitution yun eh. Ang sinabi ng Constitution, bawal ang political dynasty and as may be defined by Congress. So dapat merong batas. Kahit kami, paano namin sasabihin magkapatid kayo, tapos magkapatid sa ama, political dynasty yan. Sa kasalukuyan, sa Sangguniang Kabataan at sa Bangsamoro Region lang, may mga solidong probisyon ukol dito. Sa ilalim ng SK Reform Act of 2015, bawal kumandidato ang isang kabataang may second civil degree of consanguinity or affinity to any elected national official o incumbent local official sa lugar kung saan siya tatakbo. Ibig sabihin, bukod sa immediate family, bawal kumandidato kapag mayroon kang lolo o lola, biyenan o kahit bayaw at hipag na nakaupo sa pamahalaan. Ganito rin ang probisyon sa Bangsamoro Region para sa parliamentary at local elections. Nitong March 31, naghain ng isang petisyon ng Isang Bayan Coalition kasama ang iba pang mga grupo. Ang kanilang panawagan, i-compel ng Supreme Court ang Senado at ang House of Representatives na magpasa na ng isang anti-political dynasty law. Wala pa itong resolusyon sa kasalukuyan. Pero ayon sa petitioners, oras na para magkaroon ng ganitong batas. Dahil clear violation daw sa ating konstitusyon ang kawalan ng aksyon ng Kongreso ukol dito sa loob ng 4 na dekada. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon, Attorney Vergil Garcia. Attorney Garcia, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Pinky. At sa iyong mga taga-panood dito Attorney, sa Pilipinas at kahit saan sa mundo. Kayo pong nag-file ng disqualification case laban sa mga Tulfo, pero na-dismiss po ang mga ito at ngayong naiproklama na si Erwin Tulfo bilang senador. Ano po ang plano niyong gawin hinggil dito? Hindi po, na-dismiss po. Sabi nila kasi walang inattach na certificate of candidacy. Pero nag-motion for recon po ako. It's live. Hindi po siya dead. It's a live petition. It's pending with the Commission and Bank. Pinaliwanag ko lang po bakit hindi ko inattach yung certified true copy ng certificate of candidacy kasi sabi ko the original copies are in your custody, so I did not find it necessary to attach. But so, Attorney, tinanggap po ba yun ng COMELEC, yung inyong paliwanag na hindi po kayo nag-attach ng certified true copy dahil ang sabi nyo nga ay nasa kanila din naman po yun? Totoo, oo. Actually, noong March 11, there were 2 orders issued by the Commission, First Division ng COMELEC. First is, ano tawag dito, yung in-elevate niya, certifying and elevating the case to the Commission and Bank
and then another order during the same day directing the clerk of the commission to elevate the case to the commission and bank. It is where the case is still pending up to now. Kaya po tinatawag niyong live petition pa rin po ito. It is very much so, yes. And dahil po na-proclaim na siya, sakali po in the event that the COMELEC and bank decides on your favor, ang ibig ba sabihin nito ay pwedeng matanggal si Senator-elect, ang tawag na po, Erwin Tulfo? Opo, because yung aking pong petition is grounded on the fact that did they qualify as candidates. So we go back to the period where they have to prove their qualification to run as senator or congressman, as the case may be, sa 5 mag-aanak na nag-file ng kanilang candidacy. At attorney, balikan nga po natin ang inyong depensa dito sa petition laban sa Tulfo. Opo, ang sinabi ko po is the Tulfos did not qualify as candidates for the national local election this 2025 election dahil sila ay prohibited, 2 grounds, no? Prohibited under the Constitution because they are a political dynasty, and second because they do not possess the constitutional requirement of natural born status. Yun po yung aking yes. Opo. But attorney, alam naman po natin na napakarami na pong mga magkakamag-anak na nanalo nitong eleksyon at kahit po nung nagdaang eleksyon. Ibig sabihin, parte po sila ng tinatawag mga political dynasty na isa sa mga rason kung ba't kayo nag-file ng petition sa COMELEC laban sa mga Tulfo. Siguro, ano ho kaya ang inyong magiging pananaw, or are you optimistic that you might even have a favorable response considering that tama po, nasa konstitusyon, bawal ang political dynasty, kaya lang po hindi ho ba, hanggang sa ngayon ay hinihintay pa rin natin itong tinatawag na enabling law? Okay, ganito yun. Totoo, number one, let's be very clear about it. Political dynasty is prohibited in the Constitution. Sabi, the state shall prohibit political dynasty. Okay. So, maliwanag na bawal ang political dynasty. Ang kulang nga lamang is, ano ba yung political dynasty na tinatawag? Pero merong situation, like the present situation, where we don't need to define it anymore because by any language, if there's 6 of you or 5 of you running for Congress, that is too much concentration of political power already. No? So, parang, I'm giving the Supreme Court the opportunity to say it again. Bawal o ano, but kasi dynamic naman yung ating jurisprudence. So we would like to be able to keep on trying until meron tayong magawa because we cannot just sit down and wait and do nothing, no? So we want to keep trying and find out so that we can like put a stop to a political dynasty that is not healthy to our democracy. At attorney, dahil sinabi niyo ngang live pa po itong inyong petisyon, ano ang inyong reaksyon sa naging desisyon naman ng COMELEC na hindi muna mag-proclaim ng ilang mga mambabata sa House of Representatives bilang mga party list representatives dahil meron silang mga tinatawag na pending na disqualification cases, and yet yung pong sa inyo, kung saan nga questionable sa inyo yung mga Tulfo, ito si Senator-elect Erwin Tulfo. What do you think that they decided not to proclaim some of the party list representatives who have pending cases, and yet Senator-elect Erwin Tulfo was proclaimed? It doesn't matter. Immaterial yung proclamation ni Senator-elect Erwin Tulfo because ang issue po is, did he qualify as a candidate? So we go back to that point where the commission has to rule on whether or not he qualified, whether or not he is a natural-born Filipino, and whether or not he is not prohibited as a political dynasty. So we go back to the point where, did he qualify as a candidate? So it doesn't matter whether you were proclaimed or not. Hindi siya material in the case that I have filed. All right. Attorney Vergil Garcia, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po.
PBBM nagbahagi ng kanyang mga realization matapos ang midterm election. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang northbound lane. Light to moderate naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Sawa na raw ang tao sa politika. Isa raw yan sa mga natutunan ni PBBM matapos hindi manalo ang lahat ng kanyang pambato sa pagkasenador sa midterm polls. Sa kanyang podcast, aminado rin ang Pangulo na dismayado ang mga Pilipino sa serbisyo ng gobyerno. Kaya ito ang tututukan niya ngayong tapos na ang eleksyon. Sinabi rin ni PBBM na bukas siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Kukumbinsihin daw ni VP Sara ang kapatid niyang si Congressman Pulong na tumakbo bilang House Speaker. Pero ayon sa mga mambabata, silyado na ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. Narito ang agenda report ni Zandro Ochona. Kahit sino naman daw na House member ay pwedeng maghangad na maging Speaker o Minority Leader bagamat may kaakibat itong responsibilidad. Our current rules, and not only current, the rules of the House, anyone can throw their hats in running for the speakership. And under our rules, the highest vote getter becomes the Speaker of the House, and the second one becomes the Minority Leader. That has been the rule ever since pumasok na Kongreso. So again, andiyan naman sa rules yun. So everybody is free to join the race for the position of the speakership. Ano yan? Wala namang lahat naman qualified. Para naman sa isa pang miyembro ng mayorya, wala pang kumikilos para maging challenger. He has the support of the major political the political parties in Congress, and it reflects his leadership. Siya pa rin ang gusto ng karamihang partido. I also do not see any movement from the administration or from the president that he is pushing for a change of leadership in the House of Representatives. Yes, the president is a big factor in choosing the speakership for the House of Representatives. Nanindigan din si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang minority leader. Git niya, ang paninilbihan sa bayan ay hindi namamana at naipapasa lang. Ang pagiging minority leader ay mahalagang posisyon para sa checks and balance sa ilalim ng ating demokrasya at hindi lang sa pangpamilyang interes. Sa numerong ipinapakita ng mga kapartido ni Speaker Martin Romualdez, lumalabas na may supermajority sa 20th Congress. At kung mapapanatili niya ang liderato sa Kamara, makikita natin yan sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Viral ngayon sa social media ang video ng panganay na anak ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Dito binulgar ni Alfonso Alvarez ang umano'y 20 hektaryang mansyon na ipinagawa raw ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Napapaligiran daw ng concrete perimeter wall ang mansyon at sementado raw ang kalsada mula highway papunta roon. Dagdag pa ng nakababatang Alvarez, malamang ay pera daw ng gobyerno ang ginamit dahil sa pagkakaalam niya, wala namang malaking negosyo ang kanyang ama para makapagpatayo ng ganoong kalaking bahay. Pinagawa niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical. No? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatayo yung mansyon ni Jen.
Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. Lahat ng mga Class A na magandang kahoy, mga materialis. Alam ko nga, malaki pa ni Jen noon na yung bintana daw parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko, basta imported. Marami rin daw property ang dating House Speaker sa Siargao na nakapangalan umano sa Dami Corporation. Sinusubukan pa rin ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag si Pantaleon Alvarez pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Talo si Alvarez sa vice gubernatorial race sa Davao del Norte nitong midterm elections. In hot water, ang chairman ng Philippine National Oil Company Renewables na si John Arenas. Pumirma kasi ang higit 60 wealthy residents sa isang petisyon para alisin si Arenas sa interim board ng Dasmariñas Village Association. Ito'y matapos makuna ng video ang komprontasyon sa pagitan ni Arenas at car enthusiast na si Wendy Imperial noong election day. Nag-umpisa raw ang gulo matapos ipasara umano ni Arenas ang pinto papunta sa polling precinct sa loob ng exclusive subdivision. Parehong may anak na nanalo ng council seat sa Makati, si Arenas at Imperial, si Martin Arenas sa ticket ni Congressman Luis Campos and Dino Imperial sa ilalim ni Mayor-elect Nancy Binay. Balitang magkakaroon ng grade 13 sa senior high school. Fake news ayon sa DepEd. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Gumugulong na ang petisyon ng kampo ni FPRRD para paalisin ang dalawang ICC judge sa kanyang kasong crimes against humanity. Ang update sa Duterte in The Hague sa agenda report ni Hannah T. Pinagpapaliwanag ng ICC presidency ang dalawang judge kung bakit hindi sila dapat tanggalin bilang mga huwes sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa formal motion na hinain ng kampo ni FPRRD, may perceived bias na raw sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera dahil una na raw silang sangkot sa pag-authorize ng investigasyon ng ICC sa drug war noong 2021. Bilang bahagi ng procedure, inutusan ni ICC President Judge Tomoko Akane ang mga partido na magpasa ng sagot hanggang May 22. Sa oras na matanggap na nila ito, magtatawag ng plenary session ng ICC para talakayin ang kahilingan ng Duterte camp. Humiling naman ng palugit ang ICC prosecutor para ilabas ang ilang ebidensya laban kay FPRRD dahil sa banta sa kaligtasan ng witnesses. Sa request na sinumite nitong May 14, gusto ni Prosecutor Karim Khan na ilipat sa July 1 ang deadline para sa paglabas ng witnesses' testimonies. Ang mga ebidensyang ito ang ginamit bilang basehan para ipaaresto si Duterte. Delikado pa raw kasing ilantad ang pagkakakilanlan nila kaya hinihintay pang makumpleto ang protective measures para sa kanila. 2 araw ito bago opisyal na nag-leave sa pwesto si Khan dahil sa ongoing UN investigation tungkol sa reklamong sexual misconduct laban sa kanya. Isang deputy prosecutor muna ang hahawak ng kaso. Pangalawang request for extension na ito ni Khan. Humiling din siya ng palugit hanggang June 20 para kung kailangang maghain ng request na hindi muna ilantad ang witnesses, may oras pa sila. Pasok pa rin naman daw ang mga hiling na ito sa rules ng ICC at hindi raw nilalabag ang karapatan ni Duterte bilang akusado. Kung aaprobahan ito ng pre-trial chamber, inaasahang maibibigay na sa defense ang lahat ng ebidensya at pangalan ng witnesses sa Hulyo. Para sa agenda, Billionaire News Channel. Iniimbestigahan na ng Department of Education
kung sino ang nagpakalat ng balitang magkakaroon ng grade 13 ang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Mabilis na nag-viral ang balita. Pero sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, iginiit ng DepEd na wala itong katotohanan. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na maging mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. We have no such proposal for grade 13 po. We only have grade 11 and 12. So that was that's fake news po, Mr. Chair. Just to be to be clarified. Merong fake news na lumabas at you are aware of that it alleges that DepEd proposes a grade 13 this coming school year. So aware kayo doon? We've seen that, Mr. Chair. We actually released an announcement from the DepEd Philippines Facebook page na sinasabi pong hindi po totoo yun. Ikinababahala ng mga eksperto ang umano'y mas mabilis na pag-angat ng AI kumpara sa proficiency ng mga estudyante. Pagtitiyak ng DepEd ay tinutugunan na nila ang issue. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Sa graph na ito na ipinakita ng World Bank, pinagkumpara ang artificial intelligence at human performance. Human intelligence ang basehan kung gaano nakagaling ang AI pagdating sa reading comprehension at language interpretation. With a baseline of 0 for humans at -100 for AI, ipinakita ng World Bank na noong 2015 na bypass ng AI ang baseline na ito. Ibig sabihin, 2015 pa lang, mas mataas na ang proficiency ng AI kaysa tao. Sa 2022 report ng Program for International Student Assessment, 16% lamang ng Filipino students ang nakapasa sa Level 2 proficiency for mathematics o yung simpleng computation ng distance o conversion ng mga presyo. Below average ito kumpara sa mga estudyante sa China, Japan, Hong Kong at Estonia kung saan 85% ang nakapasa sa parehong level. Bagamat sentro ng 16th International Conference ng Simyo Initech ang AI integration sa edukasyon, paalala nila, hindi pa rin ito mapapalitan ang mga guro at ang foundational skills gaya ng pagbabasa at pagbibilang. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, may ongoing training at framework ang DepEd na ipapatupad mula kindergarten at grade 1. The AI Center is helping us develop modules for teachers and for students at all levels. So we have 4 key stages kasi sa DepEd. Yung key stage 1, yung kinder pataas, grade 3. So for each stage, meron siyang AI modules na age appropriate. At a young age, kailangan daw turuan mag-self-regulate ang mga bata para hindi ito tuluyang umasa sa AI. Ilan daw kasi sa risks ng teknolohiya ang distraction at racial and gender bias na maaaring makaapekto sa foundational education ng mga bata. Sa ipinakita nilang datos, ayon kay Dr. Betel ng World Bank. It just grew tremendously and quickly, and now it's doing better than humans, and that opens up a lot of opportunities. Oh, it's an opportunity, and if not used carefully, there are risks. Sa $1 trillion contribution ng AI sa East Asian economy by 2030, bagamat maraming trabaho talaga ang maaapektuhan ng teknolohiya, nasa 78 million projected jobs umano ang AI-related in the future. Babala ni Betel, may good AI at may bad AI. Kung walang general framework ang mga guro at estudyante, kakainin ng AI ang creativity at critical thinking ng mga bata, doing more harm than good for education systems. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa ibang balita, isa pang suspect sa Amson Care kidnap slay case ang nahuli ng PNP. Ang babaeng Chinese national co-mastermind daw sa krimen. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa kanyang pangatlong resort na pinagtaguan sa Boracay, naaresto si Gong Wan Lee alias Kelly Tan Lim noong Sabado. Isa siya sa mga sospek na tinutugis ng mga otoridad sa kasong pagdukot at pagpaslang kay Philchay bilyonaryo Anson Ke. Napag-alaman ng PNP na tumakas ito paalis ng Maynila sakay ng isang private jet kasama umano ang kanyang mga magulang at 2 pang bata. May tinitignan po kaming Pinoy din at mga foreign national, particularly those na nag-book po ng private jet po para po sa pamilya. So we have the names. Nandyan ngayon sa rin direction natin because lahat po ito ay tumulong
At kung ano po yung relationship po nila kay Kelly, yung po yung subject po ng further investigation po natin. Kasamang napusasa ng isang lalaking Chinese national na kinilalang si Wu Jiaping. Isa raw itong hairdresser at itinuturong kasabwat sa pagtakas ni Kelly. Ayon sa PNP, posibleng naging susi rito ang natagpuang wig at mask sa kwartong kanilang tinutuluyan para maitago ang pagkakakilanlan ng sospek. Pero sa ngayon, walang lumalabas na koneksyon ang hairdresser sa kidnap slay case. Ang suspicion po namin ay may gumamit lang dito para siya po ang tumulong po kay Kelly para matakasan po tayo. Well, there is no evidence, sir, that would indicate na may kinalaman po ito sa Anson Ke case. So ang papailan lang po natin sa kanya, sir, is obstruction of justice po. Si Kelly ang pang-apat na sospek na nasa kamay na ng PNP, kasunod ng pagsuko ng tinutukoy na mastermind na si David Tanliao at pagkakaaresto kina Richardo Austria David at Raymart Katikista noong nakaraang buwan, mga katulong ni David. Itinuturing na co-mastermind si Kelly sa kaso. Sa katunayan, mayroon itong 10 milyong pisong patong sa ulo na ngayon inaasikaso na rin kung kanino mapupunta kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Well, considered solved na po itong kaso, sir, considering na majority, if not all of the main player po were taken into custody and criminal cases were already filed before the DOJ. Sa usapin naman ng ransom money, hindi pa po close because ongoing pa po yung pagtitrace po natin, sir, with respect po dun sa ransom money because ang objective po natin ay mabawi po itong napakalaking pera. patuloy din ang pagtugis sa huling sospek sa kaso na si Jonin Lim. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Higit isang buwan na raw nawawala si retired Police General Jerry Valeroso. Ayon yan sa post sa social media ng kanyang asawa. Huli raw nakita ang sasakyan ni Valeroso sa Cavite noong April 6. Isa si Valeroso sa mga nagrecant ng testimony laban kay dating senador at ngayon ML Party List First Nominee Laila De Lima sa kanyang drug case. Sinusubukan pa rin ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang PNP tungkol dito. Honoraria para sa mga poll worker, dinagdagan pa. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Magiging prioridad daw ni incoming Parañaque Congressman Brian Yamsuan ang pagbibigay ng livelihood opportunity. Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Yamsuan na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon sa national government para mas matulungan ang kanyang constituents. With over 82,000 votes noong May 12 elections, tinapos ni Yamsuan ang higit isang dekadang pamumuno ng mga tambunting sa 2nd District ng Parañaque. Marami nagsasabi ng ganoon pero sa akin kasi ang biggest ko talaga dito is talagang magbaba ng sapat na programa dito sa ating distrito kasi yung background ko sa national government, yung connection ko, yung sayang kundi ko magagamit siya para makapagbaba ng mas maraming proyekto na makakatulong dun sa ating mga constituency. Kaya minabuti ko na Congress na lang ang takbuhin ko dahil unang-una, based dun sa background ko sa national government saka ng mga naging trabaho ko, mas maging effective ako as a legislator and as a parang conduit ng ating syudad dito sa national government. Nanawagan din si Yamsuan ng mas mahigpit na accreditation process para sa mga party list. Dating kinatawan ng Bicol Saro Party List si Yamsuan. It's a administrative matter for the COMELEC to really decipher on how they accredit party list representatives and party list yung mga groups. But more so, kailangan i-police na rin natin on our own. Kumbaga, we should start on our own. The party list group should really put forth na talagang tayo na mismo mag-ayos. I think sa party list coalition, it should start there. Na, boss, pag naglagay tayo ng nominee naman, kailangan naman yung medyo
hindi na kamag-anak para at least bumalik lang yung tiwala ng tao. Nadagdagan pa ng 1,000 piso ang honorarium para sa mga nagsilbing poll worker noong midterm elections. Bukod pa ito sa nauna ng across-the-board aumento na 2,000 pesos. Dahil sa panibagong hike, 13,000 pesos na ang makukuha ng Electoral Board Chairperson, 12,000 para sa poll clerk at third member, at 9,000 para sa mga support staff. Nasa higit 758,000 ang poll workers noong eleksyon. Hindi po matatawaran ang serbisyo ng higit 750,000 poll workers na inabot na ng madaling araw sa mga presinto o hindi na natulog. Matiyak lang na mabilang ng tama at maprotektahan ang ating mga boto. Saludo po kami sa inyong dedikasyon. May mga nagbabalik at may mga bagong mukha sa Senado at Kamara matapos ang midterm elections. Panawagan ng isang grupo ng mga negosyante, mag-focus sana ang mga mambabata sa paglago ng ekonomiya. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Pinangunahan ng PCCI ang panawagan para sa agarang pagpasa ng mahahalagang panukalang batas na magpapalakas sa negosyo at investment sa bansa. Because for a while, this had been, I would not say neglected, but the attention is focused on some other important equally important matters. But sa panayam, tahasang binanggit ni PCCI President Enonina Mangyo ang 3 pinakamahalagang batas na dapat tutukan ng Kongreso. Una, ang Magna Carta for MSMEs. Dapat palawakin ang access ng maliliit na negosyo sa mas murang pautang at tanggalin ang regulatory cover ng BSP sa SB Corporation para mas malaya itong makatulong sa MSMEs. because you have to remember, the best support that we can give to our SMEs is to provide them with a more competitive interest rate. Because remember, our economy, the SMEs is the backbone of our economy. Pangalawa, ang International Maritime Trade Competitiveness Act. Giit ng PCCI, masyado nang mataas ang singil sa shipping charges. Panawagan nila, dapat i-regulate at iayon sa international best practices. Our international maritime trade competitiveness. Our charges right now are not competitive as the one that we have, that our neighboring ASEAN countries are having. Pangatlo, ang National Quality Infrastructure Act para mapataas ang antas ng kalidad ng produktong Pilipino. That will facilitate our local products to the international market. Again, we have to look at our possible ways and means to be competitive in our export in terms of quality and price. And I think one of the items that we have to consider is our supply chain. Iginiit ni Manyo na kailangan ng Pilipinas ng mga mambabatas na hindi lang matino at may integridad, dapat may malalim na unawa sa ekonomiya, global trade at kung paano nakakaapekto ang mga batas sa negosyo. We only want them to really be more focused on our economic development. And because one of the items that we feel is being overlooked is our sensitivity on inviting investors, foreign investors to the country. Although our president is so serious, as you notice, he's moving around, showing the world what the Philippines is, being the investment hub in Asia or ASEAN countries. But I think we have to focus more on the industry, on the private sector. Tiwala naman si Manny Ocampo, Senior Managing Director ng Investment Capital Corporation, na mas matututukan ang ekonomiya ng mga bagong halal na mambabatas. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. May hiling din ng Employers Confederation of the Philippines sa mga mambabatas. Bigyan ng karagdagang budget ang micro, small and medium enterprises. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni ECO President Sergio Luis Ortiz na kakulangan ng tulong ang isa sa mga hinaing ng mga MSME.
we are now amending the Magna Carta for MSME. We hope that they will really consider putting budgets there. Kampante naman si Ortiz sa bagong Senado dahil sa pagpasok ng tinatawag niyang business-oriented legislators. For the business sector, I think the entry of Senator Lacson again will be a big help because especially in the area of budget making. No? Let's leave the politics now. No? Tapos na eleksyon, concentrate na tayo ron sa where it matters. Dadalin daw ng Duterte Youth sa Korte Suprema ang pagsuspindi ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. Pero para sa Kabataan Party List, karapat-dapat lang na ma-disqualify ang Duterte Youth. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo live mula sa Manila Hotel. Joan. Pinky, 59 nga sa 63 nominees ng party list groups ang naiproklama matapos suspindihin ang Duterte Youth at Bagong Henerasyon party list na inanunsyo mismo ni COMELEC Chairman George Garcia. Naging maayos at mapayapa ang proklamasyon ng mga party list na sinimulan sa pagtawag ng 54th ranked party list hanggang sa top ranked party list. Nanguna nga ang akbayan na nakakuha ng 2,779,621 votes o 6.63% ng kabuang boto para sa mga party list. 3 seats ang nasungkit ng akbayan kaya naman pasok sa Kongreso ang tatlo nilang nominee na sina Chel Jokno, Percy Sendanya at Dada Kitam Ismula. Basta't ang stand namin ay kung ano yung batas at kung ano yung makatarungan ay yun ang dapat iiral. At ako'y bilang isang human rights lawyer, ang sa pinanggalingan ko, ang nakikita namin ay kung sino man ang maging biktima ng pang-aabuso ay dapat magkaroon ng pananagutan sila. Isa si Jokno sa mga magsisilbi sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya kasabay raw nito ang patuloy na lang pagtulak ng hustisya at pagpapanalo ng mga reforma na para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa isang interview rin kanina, sinabi naman ni Kabataan Party List Representative-elect Rene Co na deserve ang pagkakasuspinde ng proklamasyon ng Duterte Youth dahil hindi naman daw nito tunay na nirerepresenta ang mga kabataan. Disturbed by the inaction, even though napakarami na ng instances, and we believe that these affected the chances of Kabataan, of Makabayan Bloc in the 2025 elections. We call on and we challenge COMELEC na bigyan na ng sagot ang mga mamamayang concerned tungkol sa red tagging, tungkol sa attacks against progressive voices. Kaming kabataan, we just want a brighter future, a better future that all of us are heard. And because of these attacks, we are being silenced. So we call on COMELEC to implement the resolutions that it has issued well. Isa nga ang Kabataan Party List sa mga aktibong nagtutulak ng disqualification ng Duterte Youth Party List. At kanina nabanggit din ni Ko na bukas siya kung sakali mang maimpitahan ng House Speaker na maging isa sa mga House prosecutors sa impeachment case ni Duterte. At sanang araw ay maimbitahan siya bilang isang young lawyer and legislator. Bawat kongresista nga na naiproklama ngayon ay may daladalang kampanya para sa kanilang mga nire-representang sektor. At bawat isa sa kanila naglalayo na makapagsilbi para sa kapakanan ng mga Pilipino ngayong 20th Congress. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, live mula sa Manila Hotel. Dating US President Joe Biden na-diagnose na may aggressive form ng prostate cancer. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road naman sa Quezon City. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Hindi pa rin nagpapakakampante ang mga otoridad sa mga lugar na malapit sa Mount Canlaon. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda sa posibleng epekto sakaling muling pumutok ang bulkan. Ang latest sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Bago City, Negros Occidental. Paulo, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Bago? Willard, magandang balita dahil 0 casualty ang nagtatala so far ng Office of Civil Defense Negros Island Region bunsod ng nangyaring May 13 eruption ng Bulkang Canlaon. Pero todo pa rin ang kanilang pagdadala ng tulong at ayuda at paghahanda kung sakasakali na muling mag-alboroto ang Bulkang Canlaon. At kabilang nga sa mga tumutulong dito, mga kabataan na laan ang kanilang lakas, talino at buhay para sa bayan. Sa Bago City, todo bantay pa rin ang mga nasa Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa ang lungsod sa mga naapektuhang malubha ng ashfall noong May 13 eruption ng Canlaon. Ang physical therapist na si Andrea, bukod sa pagiging admin and training staff ng DRRM office, siya rin ang tumutulong sa public information. Kritikal sa mga disaster operation gaya ng pagputok ng bulkan. Very crucial po in terms of information. Hindi ka makakapaglabas ng information without gathering data from other perspective like the barangay, the community, as well as sa city po. So, very crucial siya at the same time. Parang hindi ka agad-agad makapagsalita or send data kasi nga as people parang naman ngayon is nasa social media. So, a little mistake can be judge or criticize po. Ang mga rescue personnel naman na sina Roldan, Joshua at Jerlans, bagamat mga bata pa, subok na ang karanasan sa search and rescue. Nag-start ako na magtrabaho nang nagkaanak ako. Nang 2 years old na ngayon. Sina Roldan at Joshua, minsan na ring na-aksidente. At si Joshua, kinailangan pang operahan sa kanyang bungo matapos ng tinamong sugat sa kanyang ulo. Buwan lamang matapos maoperahan, sabak ulit sa rescue ops si Joshua. Kahit ng ilang months pa lang ako nag-recover, pero gustong-gusto ko na bumalik at makatulong ulit sa kapwa ko, sir. Hindi ka ba natatakot na with the type of work that you're doing, baka maulit yung nangyari sa'yo. Hindi ba kayo natatakot? Hindi, sir. Mas malakas yung prayers. Sa kabila ng kanilang karanasan, minsan raw, tila nahahabag din ang kanilang damdamin sa tuwing may responde, lalo na kapag pumuputok ang bulkan. Maraming mga bata at mga matatanda, sir, na parang hindi na kayang makalikas yung habang inaalalayan mo na makapunta ng evacuation center. Masakit, sir, sa damdamin kasi yung eagerness mo na tumulong, sir, is grabe, sir. Nasa 125 ang miyembro ng Bago City Disaster Risk Reduction and Management Office. Karamihan dito, millennials at Gen Z. Ayon sa Office of Civil Defense, malaki ang ambag ng mga Gen Z at millennial members ng DRRM teams. Hindi lamang sa kanilang bilis sa pag-adapt sa teknolohiya, gayon din sa kanilang pagresponde. Bagay na malaki ang maitutulong sa malalaking disaster scenario tulad ng pagputok ng bulkan. Kapag walang responde, sila Andrea, Jerlans, Joshua at Roldan, katulad lamang ng mga ordinaryong Gen Z. Ine-enjoy ang buhay, kung paminsan ay naglalaro, pero hindi nila nakakalimutan ang bigat ng kanilang trabaho. Trabahong hindi lamang isang titulo, kundi isang bokasyon na makapaglingkod sa mga bagunhon, anumang delubyo at anumang panahon. Willard, batay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS ay nasa 8 ang volcanic earthquakes na naitala sa paligid ng Bulkang Canlaon. At kaya nga ng aking nabanggit, todo handa pa rin ang OCD Negros Island Region. Tuloy-tuloy din ang buhos ng ayuda sa mga apektadong probinsya at malaking bagay raw sa OCD na kanina binabanggit natin yung 0 casualty dahil nakalikas na yung mga residente sa 6-kilometer extended danger zone ng bulkan. Ayon kay Regional Director Noy Cermeño, kanila na ring finorward ang budget request ng mga LGU sa Negros Island na kailangan na ng dagdag na pondo.
Dagdag pa ni Sermenyo, nakadepende na rin daw sa local governments kung gaano kabilis silang makapag-provide ng dokumento para makakuha sila ng karagdagang pondo. At yan muna ang latest halindiri sa Bago City. Balik sa Imo Willard. Paolo, gaano kalakas yung nabanggit mong 8 volcanic earthquakes na naitala ngayong araw? Well, inaalam pa natin yung specific na lakas at intensity nitong mga volcanic earthquakes na ating na-monitor at na-monitor din ng PHIVOLCS rather. So binabantayan natin yung intensity nito pero hopefully things are slowing down a bit. Todo pa rin naman ang pagmamonitor ng ating mga otoridad para masiguro nga ang kaligtasan ng ating mga kababayan, Willard. Pero Paolo, strong enough ba para maramdaman nyo dyan? So far dito naman wala kaming nararamdaman at saka sa pag-iikot natin sa mga kalapit na lungsod over the last 4-5 days hindi naman siya ganun kalakas para maramdaman ng tao. Although may mga naitalang earthquakes na nasa Negros region nitong mga nakaraang araw, specifically during the weekend, tectonic naman yung origin nito at hindi volcanic. So safe to say na malayo yung mga naramdaman na lindol over the weekend wala itong ganun kalakas na kinalaman sa bulkan. Kasi kung volcanic yung origin nun, definitely possibly mararamdaman natin yan dito at may kinalaman yan sa bulkan. Pero kung tectonic ang origin, ibig sabihin may gumalaw na fault or may gumalaw na parte ng ating fault line system dito sa area. Kaya ganun yung naging origin ng mga lindol na yon. Willard? Okay, maraming salamat. Paolo Barcelon, nag-uulat ng live mula sa Bago City, Negros Occidental. Na-diagnose na may aggressive form ng prostate cancer si dating US President Joe Biden. Kumalat na rin ito sa kanyang mga buto ayon sa kanyang opisina. Ibig sabihin, posibleng nasa stage 4 na ang cancer ni Biden. Lumabas ang diagnosis matapos niyang makaranas ng urinary symptoms noong nakaraang linggo. That means that the cancer is not curable. There's no treatment available that can cure the cancer. There's definitely treatment available that can control the cancer, really good treatment to control the cancer. And I would assume that the doctors caring for the former president are thinking that way right now. So with prostate cancer that's metastasized to the bone, you could control it for years. 2 or 3 years is very realistic, and some lucky patients get control for 4, 5, 6, and even longer. Noong Hulyo'y umatras si Biden sa US presidential race sa gitna ng mga pangamba sa kanyang kalusugan. Mas nadagdagan ng agam-agam dahil sa mahinang performance nito sa debate kay US President Donald Trump. Si Biden ay 82 years old. Bumuhos naman ng well wishes para kay former President Joe Biden, si US President Donald Trump, time out muna sa pagbatiko sa kanyang predecessor. Ikinalungkot ni Trump at First Lady Melania ang cancer diagnosis ni Biden. Ang wish ni Trump kay Biden, mabilis at matagumpay na recovery. Nagpaabot din si Secretary of State Marco Rubio ng pagdarasal para sa Biden family sa gitna ng anyay difficult time. Ang dating VP ni Biden na si Kamala Harris, hiwala raw na haharapin ng former president ang pagsubok na may lakas, katatagan at pag-asa gaya ng lagi niyang pinapamalas. Naniniwala rin si former President Barack Obama na ipapakita ni Biden ang kanyang trademark resolve and grace. Binigyang pugay din ni Obama ang mga ginawang hakbang ng kanyang dating VP para magkaroon ng breakthrough treatments for cancer. Nakipagpulong si Pope Leo kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nangyari ang private meeting sa Vatican, ilang oras matapos ang inaugural mass ng bagong Santo Papa. Sa ginanap na misa, nabanggit ni Pope Leo ang giyera ng Russia at Ukraine at nanawagan ng kapayapaan. Kabilang sa mga dumalo ang mga Prime Minister ng Canada at Australia, European royals at US delegation na pinamumunuan ni Vice President J.D. Vance. In the joy of faith and communion, we cannot forget our brothers and sisters who suffer from the wars. In Gaza,
children, families, elderly survivors are starving. In Myanmar, new hostilities have claimed innocent young lives. The martyred Ukraine finally awaits negotiations for a just and lasting peace. Si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas ang nagpresenta ng Fisherman's Ring kay Pope Leo sa kanyang inaugural Mass sa St. Peter's Square. Isa itong break-in tradition dahil ang Camerlengo o ang Dean ng College of Cardinals ang siyang nagsusuot talaga ng singsing sa Santo Papa. Nagsisilbing official seal ng Pope ang Fisherman's Ring. Ginagawa ang singsing para sa mga bagong Pope na isusuot nila hanggang sila'y pumanaw kung kailangan ito ay sisirain. Noong isang linggo, nagkaroon ng private audience si Pope Leo at si Cardinal Tagle. Oklahoma City Thunder pasok na sa Western Conference Finals ng NBA Playoffs. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa Marcos Highway SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Alamin natin ang lagay ng panahon. Makakausap natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, ano ang forecast natin today and for the rest of the week? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din po sa mga tagapakinig po natin. Para sa ating weather update, meron po tayong minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa laing 200 kilometers west-southwest ng Aborlon, Palawan. Ito po ay parte ng Intertropical Convergence Zone na nakakapekto dito sa Mindanao at Palawan. Ito naman pong low pressure area ay hindi naman po natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo, pero inaasahan po natin magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa Mindanao at Palawan. Inaasahan din po natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng easterlies dito sa Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. For Metro Manila and the rest of our country, asahan naman po natin ang mga liwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga chance po ng panandaliang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, inaasahan po natin bukas dito sa Metro Manila ay 41 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po nating maitala bukas ay 46 degrees Celsius dito ito sa May-Apari, Cagayan. So iba yung pag-iingat lang din po para dulot po ng init ng panahon, pati na rin po yung mga pag-ulan po nating nararanasan. Yan po muna latest din sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Pasok na sa Western Conference Finals ng NBA Playoffs ang Oklahoma City Thunder. Yan ay matapos itong tambakan ang Denver Nuggets sa Game 7 ng kanilang semifinal series sa home court. Ang final score, 125-93. Nanguna sa panalo ng OKC si Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 35 points. Apat pa ang OKC players ang nakascore ng double figures, kabilang si Jalen Williams na may 24 points. Makakaharap ng Thunder ang Minnesota Timberwolves sa conference finals na magsisimula sa Miyerkules. Bumida ang galing ng Pinay athletes sa isang volleyball tournament sa Paris. Yan ang agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. 6 na kupunan ang sumabak sa Women's Invitational Volleyball Tournament sa Paris, kabilang dito ay nanggaling pa sa Malta. Ang nasabing tournament ay inorganisa ng European Network of Filipino Diaspora o INFID at Comité General des Associations Philippines en France o SIGAP na pinangunahan ni Anis Tricumen.
Actually, itong competition nito na volleyball women's competition dito sa Paris, inorganize to ng Philcom France and Enfit France. Since I think since January pa. Inorganize namin to para naman magkaroon ng konting activities ang ating mga volleyball women's dito sa Paris, and makapag-invite din tayo ng ibang Pilipino sa Europa. Naroon din ang kinatuwa ng embahada ng Pilipinas sa France na si Police Attaché Colonel Rodolfo Castro na nagbigay ng mensahe sa mga manlalaro. Naglaban-laban ang 6 na kupunan sa single set at namayaning dayuhang Team Lady Shark ng Malta upang tanghaling kampyon. Tinalo nila ang 3 kupunan ng Paris na Team Bicolandia na hinirang na vice champion at ang top team ng Paris na Philly Smashers na nakuhang 2 pwesto, gayon din ang Team Spas Philippines. Isa sa mga nagpakita ng galing sa Lady Shark player ay ang kanilang spiker captain ball na si Janet Ligaspi at napanalunan naman ng kanyang teammates na si Farans Ulao ang most valuable player. Masayang-masaya po. It's our first time. Okay. Ito ba yung pagdayo nyo o unang pagdayo nyo rito? Sa Paris, yes po. So anong pakiramdam nyo? Tinalo nyo isa sa pinakamagaling sa Paris? Masayang-masaya. So, We're so grateful. So I'm very happy to receive this MVP as it's my first MVP and the first ever that I came here in Malta. I got this MVP award. Thank you. Ayon sa coach ng Lady Shark Malta, ito raw ang kanilang ikalawang pagbisita sa Invitational Tournament sa Europa na pinaghandaan nila na 3 buwan. Actually, more than 3 months na kami naghahanda dito kasi na-invite kami since so doon sa Malta may mga championship na rin. Last year naglalaro kami sa Belgium. Third place. Sa kabila ng kanilang mga trabaho, isa sa nagiging libangan ng mga OFW sa Europe ay ang sports tulad ng basketball, softball, running at volleyball dahil ito rin ang isa sa kanilang pangunahing homesickness reliever na malayo sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Init ng panahon, taas na naman ang heat index, sabi ng Alam mo bakit ganon? Lalabas ka lang, wala kang ginagawa. Talagang pawis na pawis ka, hindi ba? Sa loob, you have to be very careful because of heat stroke. Mga bagong ligo nga, pawis na pawis agad eh. Oo. Parang ayaw ko na natutuloy maligo. Huwag ka na lang maligo, makakatipid ka pa sa tubig. Di ba? Pero Maligo ka. Okay. Maligo ka para mabango yung lumalabas na Siyempre. na pawis. Yes. Oo nga naman. Sa bagay, nakakatulong din naman yon. Kawawa ang mga aso at pusa. Yung mga street animals yan, kawawa naman. Pag may nakita kayo, bigyan nyo naman ng tubig. Yeah. Hindi ba? Kawawa sila, hindi sila makasalita. Ayun. Taas tuloy ng mga kuryente, bill namin sa kuryente, sa taas. Ba? Given na yun. Temperature. Given na yun. Aircon tuloy. Given na yun. One of the highest in Asia, di ba? Oo, In tayo. the Philippines. Yeah. Yun ang problema ng mga gustong mag-set up ng factory dito dahil isa yun sa kanilang mga problema, yung high electricity rate. Pero kaya naman tayo nagtatrabaho para Let's go solar. Makabayad tayo. Oo nga, Makabili ng solar. solar panel. Solar, yeah. Pag solar ba, ganun pa rin yung lakas ng buga ng hangin? Ng aircon? Oo naman. Ganun pa rin. Ayun, okay. Pero pagka, Mas tipid lang. Mas tipid? Okay, solar. Kailangan lang may bahay ka. Ay, may bahay ka naman eh. Ay, paalam ko pa. Sa asawa ko yun eh. Calling Senator Lauren Legarda. Ayan. Okay, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.